Guys! Welcome to my channel. It's me again, Lulu, ang inyong Lala Lulu na nag-feeding vlogger. So for today's video ay very excited akong i-share sa inyo kasi sobrang sarap at tagal ko na itong ginawa at ngayon lang na ulit-ulit. At ito nga, nagawa natin ng perfect. Ayan. Siguro alam nyo na kung ano to. Ito yung Sans Rival na look at that. O, diba? O, ang bongga ng layer niya. 4 na layers at perfect ang pagkagawa natin ng merengue. Diyos ko, ang tagal-tagal ko na nitong nagawa. Noon pa bata pa ako, hindi na ulit yung kasi nahihirapan ako dyan sa merengue na yan. Diba kung maalala nyo yung mga Contis, Mango Bravo, yun ang sa ilalim. Minsan di ko ginagawa yung kasi nga ang hirap. Pero this time magagawa na natin yung mga kanilang pamango Bravo, yung kanilang mga ube cake na merong layering niya. Gagawin natin yan. So, yun guys. Titikman natin ito kung masarap ba at perfect nga bang pagkagawa natin. Pero bagan ka din dyan sa baba kung anong gusto mong gawin natin next para may magawa tayo at may share ko din sa inyo. Maraming pong salamat sa sumusuporta. We are now 35,000 subscribers. Maraming pong salamat sa inyong 35 subscribers. Yan. Thank you so much. And guys, let's start mga kakeki. So, gagamit tayo ng 1 cup na egg whites. Yes, 1 cup na egg whites. At ito nga, sineseparate ko na yung egg yolk. Don't worry, yung egg yolk may paggagamitan tayo. Marami tayong paggagamitan yan. So, sa 1 cup nga na egg whites, ito ay gumamit tayo ng 6 medium eggs. So, 6 ang nagamit ko doon. So, magdi-DIY tayo ngayon ng template dahil dapat pare-parehas ang laki niya. So, ang ginamit ko dito, yung 4 inches ko na baking pan, ayan, 4 sa isang baking pan ang nagawa ko. So, 4 na bilog-bilog ang magagawa nating merengue. So, ayan. Sa ilalim yun, syempre. At lalagyan natin ng wax paper. So, ganun lang. Dahil wala naman talaga tayong gagamitin doon. So, nag-DIY na lang tayo. At ito nga, prepare na natin ang paggawa ng merengue. So, syempre, una, yung egg whites na room temperature. Then, nilagyan ko ng 1/4 teaspoon of cream of tartar, then yung 3/4 cups of sugar. Then, minix ko lang sa stand mixer. Yung unang nakita nyo ay hindi pa siya ready kasi tumitiklop pa siya. At this time, ito yung ready na. Ayan, stiff pick na talaga kung makikita nyo, patusok talaga siya. Or kaya baliktarin nyo ang bowl nyo pag hindi na siya nalalaglag. Ready na yan. At ihahalo na natin ngayon ang ating cashew nuts. Ang binili ko yung dati ng durog. So, hindi na ako nagdurog. So, ito na. Kumuha lang ako ng piping bag at ipapipe na nga natin na kasing laki nitong mga bilog. Ganun lang kanipis ang gagawin natin. So, ipipe lang natin na the same ng size nitong ating template. Kaya tayo naglagay niyan para pare-parehas ang laki. So, ayan, nag-start lang tayo sa gitna, then pabilog pa gilid. Pero may template na may sumobra pa, o diba? So, ayan guys. So, ang nipis naman yan, ayan. Sobra pa. Nipis niyan ay halos pare-parehas naman kasi nga yung butas ng ating piping bag, yung labas ng ating meringue. So, yan, tatanggalin na natin syempre yung coupon band. So, nakagawa tayo ng 4 dito, size 4 yan. And then, sa isa ulit, yan, sa isa ulit, sipapatong ulit natin, tapos meron ding wax paper, at ito nga ang nagawa ko. May maliliit kasi sabi ko hindi makakapag-antay ang ating meringue. Ayan ang sobra, Diyos ko. Ito na yung ating naluto for 2 hours na nasa pinakamababa lang na init ng inyong oven. Ako talaga sa pinakamababa lang kasi yung aking temperature ay nagloloko na. So, about 200 Fahrenheit, ganon. So, ayan, perfect naman ang pagkaluto niya. Namumroblema nga ako dun sa natira. Kasi, syempre, babagsak yun. So, tinikman ko yung maliliit. Talagang perfect ang lasa niya. Yung pagka-crunchy niya, perfect. So, ayan, meron na tayong meringue para sa ating mga cakes. At Sans Rival nga ang ating gagawin ngayon. So,
Pwede nyo itong itago ka up to 6 months. Balutin nyo lang ng wax paper katulad ng ginagawa ko dito. Ayan. And then, babalutin ulit ninyo ng aluminum foil. Pwede nyo ilagay sa freezer. So, ayan, nakabalot natin. Kasi kinabukasan ko pa ito gagawin. Ayan, ano lang ako nung ating nuts, sinangag ko lang siya. At ito'y gagawin na nga natin ang ating frosting. Ito yung natira, na-try natin. So, doon naman sa frosting natin, 1 cup na butter, then 3/4 cups of powdered sugar, at 1 cup nitong all-purpose cream. Walang problema, pinaghalo-halo ko lang. Napaka-easy nitong frosting na to. At ganyan ang resulta niya. Huwag kayong mag-alala. Kala nyo babagsak, pero tiyagaan nyo lang at makikita magka-curdle. Then, after that, mag-smoothen na siya. Katulad niyang nasa video. So, smoothen na siya at ready na siya. Nakita nyo? So, hindi ito sensitive na katulad ng iba nating mga icing. So, ayan. So, meron na tayong butter icing. O, ayan. So, ayan is all-purpose cream and then butter, tapos powdered sugar lang nilagay natin. So, nilagay ko dyan kasi pwede nyo itago sa ref at itong nasa platito, iti-test natin hanggang umaga kung ito ba ay stable din. So, ayan na nga, naluto na yung tira. So, ayan ang hindi sinasabi sa atin. Pwede din pala yung tira. Kahit nakaraan na ng 2 hours nung sinalang ko siya, okay naman pala siya. So, no problem. Kasi nga, malit ang oven ko. So, yun lang ang nakayanan. So, ayan, no, ang lutong niya, guys. Hindi nyo marinig kasi in-off ko yung sound. So, ayan, magpo-frosting na tayo ng ating Sans Rival. So, eto yun. Kinabukasan na to. So, galing to sa ref. Nilabas ko lang siya ng maaga para hindi na matigas. Or pwede nyo namang i-mix ulit. So, ako hindi na pinalamig ko lang siya. Pina-room temp ko lang siya. So, ayan, nagle-layering na tayo. Siyempre, lagyan natin ng butter. So, ayan, idiin-diin nyo lang ng konti ang ating mirang. Ang ganda niya, guys. So, 4 inches ito. Siguro, ang height niya is 4 by 4. So, ayan, inaayos na natin. Siyempre, dahil pambenta natin to. Pwedeng pambenta, pwedeng panregalo. O, diba ang mahal nito sa mga baking store, sa mga mall, kung kikita yung mga Sans Rival, di ba, mga special cakes na tinatawag. So, ito na nga, nakagawa na tayo at nakakatuwa dahil na perfect natin ang paggawa. Ganun lang pala yun. Kailangan talaga sobrang hina lang ng inyong oven. Nandun ang sekreto. Kasi ako wala na nga akong temperature. Naglolo ko na siya. Kailangan ilagay nyo lang, iset nyo lang. Kasi ang process nito is pinapadry nyo yung mirang. Pinapadry hanggang mag-dry at hanggang maging ganun na nga. So, ito gagamit tayo nitong 1M para sa design lang natin sa ibaba. Siyempre, para makita naman natin parang ayos ang itsura na pwedeng pang business. O, ayan. So, yung frosting na yun lang ginamit natin na pang design natin sa top. So, ayan, meron na tayong Sans Rival. Oh my God, this is so expensive sa mga mall. O, diba? So, ayan na. So, ito na yung ating finished product. Look at that. Oh. Tapos, itong nuts na nilagay natin dyan, syempre, sinangag ko nga. Sabi ko, ni-roast ko siya. So, yan. O, diba? Ang ganda na. Syempre, magkakaroon tayo ng taste test. So, hahatiin natin ang cake. Yung pinakita ko sa inyo sa baso, may mainit na tubig. Sinausaw ko yung kutsilyo at pinunasan ko and then ikinat ko para talaga malinis yung pagkakat natin itong cake. Oh, look at the layering. Oh, diba? So, yun nga ang ating finished product. Siyempre, titikman natin yan. Pero tignan nyo muna kung gaano kaganda ang nagawa ating Sans Rival taste test. So, ayan. Let's try this. Ayan. Wow. Ang lambot. Unang subo, guys. Cheers! Ang sarap, ang lambot niya. Pero may crunchy talaga. Tapos yung nuts, ni-roast ko yung nuts, yung ating cashew nuts.
Perfect. Lalo sa mga mahilig sa nuts. Ang sarap niya, guys. So, tikman nyo na. So, yun lang. Bye-bye. See you again.